So yun po mga Kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito may pag-uusapan po tayo na isang article at may papanood din po ako sa inyong video. Bago natin simulan yung pinakahuling-huling pag-uusapan po natin na di umano ay si Joey De Leon ay may patama na naman sa isang grupo. So sino na naman kaya to? Totoo ba to o hindi? So ating alamin yan dito sa dulo ng video natin. At syempre, bago wala, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para laging updated sa ating mga video araw-araw. So ito mga Kadabarkads, bago natin talakayin yung nangyayaring issue na naman mapatungkol kay Joey De Leon na di umano ay may patama na naman sa isang grupo. Di ko alam kung ano po yan, kung totoo po ba yan o hindi. Pero alam naman natin palaging may pa-fake news sa TVJ, no? So ating susupal pa rin yan. Dito muna tayo mapunta sa isang video. Vice Chairman, ito po, isa sa mga Vice Chairman ng MTRCB na nagsalita na po or nagbigay ng salaysay mapatungkol sa nangyayaring issue ngayon. Katulad nung sila Vice Gandatayon Perez po kasi ay kinasuhan na. No, kinasuhan po sila. Alam naman natin na yan, no. So dito kasi ang sinisisi ay pinagtulong-tulungan na po daw ng tawag dito, ang It's Showtime or si Vice Gandatayon Perez. Pero ito po liliwanagin ko lang po sa inyo. Hindi po hawak ng MTRCB, hindi ho nila sakop at hindi ho nila pinush, hindi nila sinulsulan o hindi nila itinulak na para kasuhan nila si Vice Ganda yung SMNI. Tama ba? SMNI ba yun? Yung KSM BPI, no? Ano bang meaning nito? Saan na yan? Samahan na ba yan? Samahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayun po ba yun? Ayun nata yun, o. So hindi nila may kita nyo dyan sa screen yung statement ng MTRCB. May kita nyo dyan sa screen, no? From Ma'am Chairperson Lala Soto. So hindi ko nababasahin sa inyo. Yan, nakikita nyo naman po dyan. Yan nga po, no? Hindi po inimpluwensyahan o tinrigger ni MTRCB yung pagsampa ng kaso ng MBPI laban sa dalawang host. So ibig sabihin wala ho silang kinalaman dyan. Ngayon po kasi sinisisi na naman si Ma'am Lala Soto. Bakit na naman? Bakit nyo na naman sinisisi si Ma'am Lala Soto? Anong kinalaman niya ho dyan? No, kaya ito po, naglabas po ng video ang isa sa mga vice chairman ng MTRCB. So ito po, pakinggan natin at panoorin para para lubos nyong maunawaan mga Kadabarkads. Wait lang. Oo. So ito po, pakinggan nyo maigi. Nais ko lang po magpasalamat sa libu-libong nagpakita ng suporta para sa aming chair na si Ma'am Lala Soto Antonio sa kanyang paninindigan pagtupad sa kanyang mandato bilang isang public servant sa harap ng issue ng mga violations ng programang It's Showtime. Salamat sa mga religious groups, concerned citizens, parent-teachers associations, school groups na nagpadala ng libu-libong messages of support. Naglathala pa ng official statements para ipakita ang kanilang pagsang-ayon sa ginawa ng MTRCB. Siyempre, sa isang war on perception at court of public opinion, ay lubhang maimpluwensya rin po at may makinarya na ang produksyon at producers ng programa kung kaya mauunawaan naman natin na maaaring palabasin po talaga nilang walang taong sumasang-ayon sa desisyon ng MTRCB. Marami po silang kakilala at kaibigan rin sa media, both mainstream and social media. Hindi naman po tatagal ang programang ito kung hindi sila bihasa at mahusay silang magpakalat ng kanilang mga memes, reels, clips, promotional quote cards at syempre mga ideya sa social media. Hindi ba tatlo sa pinakamalalakas sa social media ay kabilang sa host ng programa? Ngayon din naman, mahalagang maunawaan na hindi lamang si Chair Lala ang nagdidesisyon sa MTRCB. Ipinaubaya niya po ito sa isang komite para gawin ang kanilang mandato. 30 board members po ang nagdidesisyon. Kabilang po dito ay mga premiadong manunulat, direktor. Yan narinig nyo na. Hindi lang si Ma'am Lala Soto ang nagdidesisyon. Yan na po yan sinabi na po ng Vice Chairman ng MTRCB, no?
sinabi na po sa kanila na po nanggaling na hindi nga lang si Ma'am Lala Soto ang nagdidesisyon. No. At ayun nga, no, pinapalabas kasi ng It's Showtime na wala nga po daw maniniwala sa MTRCB. Kasi nga, sa totoo naman, mas napakadali kay Vice Ganda na magpakalat ng issue na wala talagang naniniwala sa MTRCB dahil sikat nga siya. Diba? Sikat si Vice eh. Kahit kinabukasan mag-post yan na ba't ganun? Napatawan kami ng suspension eh. Wala naman nagre-reklamo. Diba? Ganun yun eh. Ay yung totoo talaga yun eh. Yun talaga yung nangyayari. Dahil sikat nga si Vice Ganda eh. Sige, tuloy natin. Editor, psychologist, guro, mga negosyante at executive sa industriya ng telebisyon at pelikula. Ang kaso ay napakarami pa pong ginagawa ng aming napakasipag na chair kung kaya't hindi niya matutukan at magugulan ng panahon ng pagsagot ng mga tao sa mainstream at social media, partikular lang sa isyong ito. Malaya naman po talaga tayong magpahayag ng ating mga saloobin, pero para po sa mga ibang tao huwag po tayo basta-basta lamang nagpapaniwala sa nababasa natin sa social media. Bumuo tayo ng sarili nating konklusyon o saloobin, pero bago noon ay matuto tayong magsaliksik. Ngayon, kaya po ako kusang gumawa na ng video na ganito ay para sabihin ang isang napakasakit na bagay na ginagawa kay Chair Lala Soto na hindi niya na lang iniinda sapagkat nais niyang magpakatatag para sa kanyang mga pinamumunuan. Alam ba ninyo, may mga nagpapadala ng emails, nagko-comment sa public page mismo ng MTRCB ng mga death threats at higit sa lahat, rape threats sa kay Chair Lala. Totoo yan. Nababasa ko yan. Ang dami niyan talaga. Try nyo pumunta doon sa mismong page ng MTRCB. Babasa nyo po doon lahat. No? Kahit lahat na nga po dinamay, pati yung kamag-anak, pati yung mga kapatid, anak. Alam niyo yun, lahat na dinamay na eh. No? Ayun lang yung pinakamasakit, no, sa utak ng mga Pilipino. Hindi nila alam bakit ito ano mang pinaglalaban ng It's Showtime. 'Di ba pera? Pera ang pinaglalaban ng It's Showtime dahil sa 12-day suspension na yan, sandamakmak po na pera or malaking pera po ang mawawala sa kanila. Pero ang MTRCB, ano po ang pinaglalaban nila? Kapakanan ng mga kabataan. Kaya nila sinita or kaya nila na-warningan yung It's Showtime dahil may violation na ginawa na hindi pwede sa bata. At saka ilang warning na po yan mga kadabarkads, ilang beses na ho. Tsaka ito take note yung mga unang-una pa na mga chairman o board ng MTRCB mas grabe po yun. Diba kung ang ano lang kasi ngayon, ang pinagkaiba lang po kasi ngayon, viral at pinag-uusapan talaga ang noontime show. Kaya talagang kaya talagang dumagsa or napag-usapan to or naging big deal sa mga netizen at lalo na sa mga supporters ng It's Showtime yung ginawang aksyon ng MTRCB. Bakit? Nung nakaraan napatawan ng It's Showtime ng 20 days suspension. 'Di ba? Tatandaan nyo yun? Pero bakit hindi naging big deal yun? Kasi nga, hindi ang noontime show noon, hindi na pag-uusapan ng gusto. No, ngayon kasi talagang patok ang noontime show, no? Talagang naglalabanan ng mga supporters ng Take Bulaga versus It's Showtime versus EAT. Kami dito naman sa EAT, alam ko ako, supporters ako ng TBJ, supporters ako ng EAT. No, wala akong pakialam sa mga supporters ng Subsup Daliri or ng It's Showtime dahil alam ko sa sarili ko na ako malawak yung pangunawa ko at sila hindi. Kasi kung malawak pangunawa nila, dapat naunawaan nila yung MTRCB. Kung ano ang pinaglalaban ng MTRCB. Kung mas matimbang ba ang pinaglalaban ng It's Showtime kesa sa MTRCB. So, tuloy natin. Dahil lamang sa isyong ito, sobra kayo. Talaga nga naman ang hirap maging isang strong female public servant sa Pilipinas or anywhere for that matter. Bukod sa sala sa init, sala sa lamig ang publiko, ang mga babaeng nasa matataas na posisyon, hindi lamang death threats ang natatanggap, rape threats pa. I honestly think this is a case of violence against women which I absolutely abhor. This is a double standard that is already rotten in the core, but one that has been pervaded by toxic males and then tolerated by most people, even women, simply because it's a so-called man's world. Ano man ang inyong saloobin tungkol sa suspensyon, hindi dapat umabot sa pagbabanta ng ganito o higit sa lahat, pambabastos. Come on guys.
I wanted to leave the agency before to really focus on my filmmaking, but when Chair Lala stepped in and became the head of our agency, she became the reason why I stayed on. Chairperson Lala Soto is a dedicated public servant who has spent her career advocating for responsible and inclusive media content. She has consistently championed the importance of media content that respects cultural sensitivities while contributing positively to the Philippine entertainment industry. You see, post-pandemic, everyone wanted to work from home. She became a driving force in uniting the board of MTRCB and encouraging everyone to do face-to-face work. Alam ba ninyo, daang-daang content ang pinapanood ng MTRCB board members araw-araw? Nagkataon lang talaga na mahusay itong si... Totoo yan, dahil buhay kaming saksi dyan. Dahil nagpunta kami dun natatandaan niyo po ba? Ito yung picture. Yan, kasama ko si Ma'am Lala Soto dyan. Nagpunta kami dyan para malaman namin lahat kung ano ba talaga, kung may mali ba, kung talagang totoo ba yung sinasabi nilang bias. So pinatunayan namin kasi tayong mga Pilipino, hindi tayo nakukontento at hindi natin napapatunayan, di ba? So pumunta ho kami diyan, nakita namin lahat yung ginagawa nila. Talagang ang dami. Kung iisipin mo na ikaw yung nasa kalagayan ni Ma'am Lala Soto, nasa kalagayan ng mga chairperson or mga board or mga staff diyan sa MTRCB, parang isipin mo parang hindi ko kaya to, parang sasabog utak ko dito So, pero sila nagagawa nila yon, ganun sila kasipag dun. Ang masakit dito, gumagawa sila ng makabuluhan at talagang ginagampanan nila yung kanilang trabaho. Kaso ang nangyayari, sila pa yung napapasama, sila yung nagmumukhang masama, sila pa yung nababash, sila pa yung tinatawag ng kung ano hanggang sa may mga death threat na kay Ma'am Lala Soto. May ano pa yun, yung sa rape. Grabe. Tutusin, pati nga yung mga kamag-anak nila Ma'am Lala Soto, dinadamay dyan Kung makikita nyo lang yung comment section dyan. Grabe. Sige, tuloy natin to. Lala, that she's able to motivate the board to do extra work without extra pay. Inspire the board members to work hard for the Filipino people and the movie and television industry. Matunog talaga ang MTRCB ngayon dahil napakasipag niyan. At siya lang talaga ang nagsusulong, may update na ang batas patungkol sa MTRCB dahil ang dami naming natatanggap na complaints patungkol sa mga user-generated content sa internet. Kasang-ayon naman kami na hindi angkop sa mga bata, kahit na alam ng marami na hindi ito sakop pa ng MTRCB ayon sa batas na nabuo pa noong 1986. Kaya nagpapasalamat kami sa mga maraming taong nagpapadala ng complaints noon patungkol sa icing incident na yan, na nung matapos na aksyonan ng MTRCB ay pinuri ang katatagan ni Chair Lala. Pero maging kami sa MTRCB, maging ako ay nalulungkot sa kailangan pang umabot sa isang suspensyon. May mga mahal akong mga kaibigan na nasa programa na yan Para po sa akin, mga hindi po nakakaalam, para po sa mga hindi nakakaalam, hindi lang po ang icing incident ang dahilan ng suspensyon. Yun po ang mitsa, or in a more precise language when speaking in Metro. Ayan ulitin ko hindi lang sa icing incident nagsimula ang suspension na yan. No, hindi lang doon. Sinasabi ko sa inyo, marami. No, marami na. Ang dami, lahat na. Kasi diyan, kada may violation ka, bibigyan ka ng warning. Ng MTRCB, ganun sila kabait sa mga noontime show. No? Akala nyo kasi pinag-iinitan ng It's Showtime, hindi. Katulad nung kay Kim, binigyan ng warning, okay. Katulad nung kay Bong, binigyan ng warning, okay. Yung kay Vice ulit, binigyan ng warning. Hanggang sa napunta na dun sa icing. No, yun yung naging way na para mapagdesisyonan na ng MTRCB na kailangan na natin bigyan to ng suspension kasi parang wala Bigay tayo ng warning pero hindi naman sila nakikinig. Hindi naman sila parang binabypass nila tayo dito. Kasi ang ibabato nila sa atin, kesyo anak ako ng isa sa mga host sa TVJ ng EAT. Nakalaban ng It's Showtime. Yun lagi yung nasa isip. Alam ko yung ganyan. Sinadya na yan nila Vice Ganda or ng It's Showtime. Sinadya na yan para sa sarili kong opinion to, sinadya na yan. Alam nyo kung bakit? Kasi alam nila na kapag pinatawan sila ng suspension ng MTRCB, madudurog dito ang MTRCB kasi nga papalabasin lang ni Vice Ganda at mga supporters nito na anak nga ni Tito Soto, si Ma'am Lala Soto, na chairwoman sa ng MTRCB.
Ayun yung palagi nilang binabato. Ayun yung lagi nilang isinusupalpal. Pero sa totoo, no, napakaluwag pa po ng MTRCB. Napakabait. Kung ano pa lang, eto kung napakasama at talagang pinag-iinitan ng MTRCB ang It's Showtime. Eto, bakit yung kay Kim Chiu, 'di ba? Kung doon pa lang suspended na nila yan. Yung ginawa ni Bong, yung sinabi ni Bong, 'di ba, yung tinggil, di sana pinasuspension na rin yan. Ulit, di another suspension na naman. Yung G-spot ni Vice Ganda, hindi another suspension na naman. Yung icing incident, another suspension. Sabihin na natin na tig to 12 days lahat yun. Bilangin nyo kung ilan. Di ba? Ang dami. Ilang days sa abot ng isang buwan. Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo na napakaluwag pa nga ng MTRCB. Kaya ewan ko ba dito sa mga followers ng Sup-Sup Daliri nito, mga tsungarit It is what broke the camel's back. Marami na po kasing warnings ang natatanggap ng programang It's Showtime mula sa MTRCB. Yan po ang hindi alam ng marami. Nang nakapagbitiw o nagsabi ang mga host ng mga salitang hindi angkop sa mga bata. Minsan po ay napabulalas na rin po sa programa sa iba't ibang pagkakataon ng mga salitang tinggil, tek-tek shorts, G-spot na napakahirap ipaliwanag sa mga bata. Napadalhan po muli sila ng warnings nung nagkaroon ng mix slip ang isang performer nila at nang may nagsayaw ayon sa mga netizens na parang sa beer house na ang choreography. Sa segment nilang Girl on Fire na agad naman nilang pinalitan ng isip bata. Yun. Yung sa Girl on Fire, isa pa yun. 'Di ba? Talagang grabe yung mga sayawan dun. Talagang akala mo pang bar na no? Yun, isa pa yun. Tsaka yung picture ni Kim na sinabi niya, no? Kung pag-iisipan nyo nga lang talaga, pag pinagdugtong-dugtong lahat yan at binigyan ng suspension ng MTRCB, yung mga sinabi ng It's Showtime, yung mga host na yan, at totoo naman din po na napakahirap i-explain sa mga kabataan yung picture, yung G-spot, finger, tinggil, diba? Tapos magmumukha pang masama ang MTRCB, anak ng teteng. Na segment. Pero ako po, nauunawaan ko po talaga na napakahirap pong maging host sa Pilipinas. Napakataas ng expectations. Kailangan parating may nakakatawa kang sinasabi o ginagawa. Kaya naman madalas talaga na may nasasabing mali o hindi angkop sa mga bata. Lalo na po kung live ang show. When you're hosting, especially if you're ad-libbing, your brain is constantly reading the room, finding the flow, and when it's organic to crack a joke, you go for it, often, regardless of the consequences. Alam niyo po, tumataas na po ang bilang ng teenage pregnancy, madalas na dahilan ay hindi na napapatnubayan ang mga bata sa kanilang panoorin. Sadyang napakaaga na mumulat ang mga bata sa kanilang sexualidad. Now, combine that with the knowledge that the prefrontal cortex, the seat of decision-making, is only fully formed by age 25 to 26. It is a recipe for disaster. Ayon sa mga scientists, sa edad 25 lang po maaari tayong mahusay makapagdesisyon sa ating buhay. Nais niyo po bang madala lang ng simbuyo ng damdamin at pagiging sexual ang mga kabataan sa murang edad, magbunga ito sa isang supling na hindi naman nila kayang alagaan at saka pagbabayaran nila ang isang maling desisyon nilang yon, buong buhay na nila. Kung magiging matino tayong mga magulang, tayo ang magiging responsabling gabay nila. The MTRCB is not against adult films or adult humor, but what... Yan pa yung isang sinasabi ng mga supporters ng It's Showtime. Hindi daw kasalanan ng It's Showtime na magsalita ng bastos doon. Kasalanan daw po ng mga magulang yan. Dahil po, hindi daw po binantayan ng mga magulang ang mga anak. Nasisi pa nga mga magulang ba? Paano? Ang TV kasi, diba, isasaksak lang yan. Tapos, alam naman natin, yung mga bata ngayon matatalino na, diba? Pipindutin yung remote. Pag pindot ng remote, bukas agad yung TV. O paano? Yung magulang wala, nasa kwarto, nagluluto, kung ano man yung ginagawa. Kaya bang i-maintain ng magulang na ang mga bata ay bantayan sa panonood? Diba? So, sino mag-adjust dito? Magulang ba? Hindi. Kayo na mismo rin. Kayo na mismo dyan sa show nyo na sinasabi nyo na nga, kayo na mismo nagproklama sa sarili nyo
sa show nyo na yung show nyo ay pang bata. No? Kaya dapat kayo yung mag-adjust din. Or wag nyong hayaan na makakuha ng idea sa inyo yung mga kabataan ng kabastusan na salita. No, ayun nga yung sinasabi dito ni Vice Chairman. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Sorry. Ni Vice Chairman, no, na yung pagiging host naman, wala naman talagang perfecto yan. Totoo naman, wala naman perfecto yan. Kahit nga ang TVG, nagkakamali din eh. Diba? Nagkakamali sila sa, syempre, mga joke, no? Yun nga lang, yung kay Vice Ganda, iba kasi talaga, yung sa It's Showtime, iba kasi talaga eh. Natatandaan nyo yung contestant sa E80 ng Bortas 5 na ipinapakalat ng mga supporters ng It's Showtime. Diba? Dapat yun, sumali yun sa It's Showtime. Kasi kapag sa It's Showtime, bagay na bagay yung kabastusan niya dun. So yun, hindi na natin ituloy yung video. Panoorin nyo na lang po sa page ni Sir NDM Studios. Yan, paki-follow na lang po. So ito po, punta na tayo dito. Ito naman, si Vice Ganda ang profile pic pero iba yung pangalan ng page. Makikita nyo dyan sa screen. So dito, sabi, Joey De Leon nag-post ng tila hamon sa pinangalan ng grupo. Sana'y mapantayan nyo man lang, try nyo lang. Sabi ni Joey De Leon. Daw. Sa isang post sa social media, tila nagbigay ng hamon si Joey De Leon sa isang grupo na hindi niya tinukoy. Sino kaya to? Ginawa niya ang post matapos ang kanilang opisyal na seremonya ng pagtanggap na dinahulaan ng Itbulaga main co-host. Ano kaya yun, no? Kasi ako nanonood na Itbulaga. So ito, saan na ba yung pinaka ito yung pinaka-full yan, makikita niyo sa screen. Sa isang post sa social media, tila nagbigay ng hamon si Joey De Leon sa isang grupo na hindi niya tinukoy. Ginawa niya ang post matapos ang kanilang opisyal na ceremony ng pagtanggap na dinahulaan ng Itbulaga main at co-host na tinawag ni Joey na legit Dabarkads. Kasama rin sa pangyayari ang mga pinuno ng TV5 at ng kumpanyang nagmamayari nito, ang Media Quest. Sa kanyang post, sinabi ni Joey na siya ay lubos na nagmamalaki at nagpapasalamat dahil sa kasalukuyan ang komedyanteng trio ay nagdiriwang ng kanilang ika-47 o ika-48 taon bilang mga host sa isang noontime show. Si Joey De Leon sa isang post na Instagram tila nagbigay ng hamon sa isang grupo or organisasyon na hindi niya tinukoy. Ito parang alam ko matagal na to guys eh, no, mga Kadabarkads. Alam ko parang matagal na yan eh. Pero kailan lang pinost saan na yun? Kailan lang pinost eh? One day, kahapon lang siya pinost. So ang daming mga post dito mga Kadabarkads. Meron pa nga dito. Ito, supalpal to kay Banat Bay No, ito, supalpal to kay Banat Bay. Pero mamaya na natin pag-usapan yan. Dito muna tayo kay Joey De Leon. Ngayon, kung sino man yung grupo dito, malamang, para sa akin, rektahan na tayo, real talk naman tayo dito. Yung generic na Itbulaga na yan, no? Sino pa ba? Baka sabihin nyo na naman, Showtime na naman. Hindi naman pinapatamaan ni Joey De Leon yan. Pinabati pa nga yun si Vice Ganda no? Yung mga supporters lang ng Showtime, sila po yung mga sobrang bitter, no? Bitter at galit sa E80, no? Pero yung E80 at mga legit Dabarkad supporters, sa totoosin lang, ay wala naman talagang personal na galit sa Showtime. Pwera lang dun sa ginawa nilang kabastusan, no? So dito kayo mga Dabarkad, sino kaya yung pinatamaan dito ni Henyo Master? Pero ito nga yung sabi, sana'y mapantayan nyo man lang. Pumantay kasi kayo. Oo, lagi kasi yung sinasabi, kapag kami maglalabas kami ng ratings ng TVG, sabihin nyo peke. Tapos kapag kayo, sasabihin nyo number 1 kayo. Kaya magtataka kami, may nanonood pa ba sa inyo?
So ito naman yung kay Banat Bay, oh. Ito, supalpal to kay Banat Bay. At saka na pala yan, may video pala tayong re-reactionan. May isa pong vlogger na sumupalpal kay Banat Bay. Supalpal talaga siya dun eh. Pero yun nga, hanggang ngayon sa amin nga hindi sumasagot eh. Sa inyo pa kaya. So yan mga Kadabarkads, ano masasabi nyo sa issue ng mga napag-usapan natin ngayon? I-comment nyo lang dyan, no? Siyempre, wag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye.